Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, comment, at subscribe. I-activate din ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kwento. Kritikal ang buhay ko sa emergency room, pero tumanggi ang asawa kong pumirma para sa operasyon dahil sa gastos. Mahal masyado. Hayaan mo muna siya riyan. Sigaw niya. Biglang pumasok ang isang espesyalistang doktor, pinunit ang papel ng pagtanggi at dinala ako sa operating room. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga nanonood. At huwag kalimutang mag-like at subscribe. Ang sakit na ito ay hindi na tulad ng karaniwang pulikat na nararanasan ko tuwing may regla. Iba ito, tila may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa aking mga lamang loob. Pinipilipit hanggang sa mapatid, at pagkatapos ay binubuhusan ng kumukulong tubig ang buong tiyan ko. Bumagsak ako sa sahig ng kusina, nabitawan ang hawak kong sandok, tumilamsik ang mainit na mantika sa aking binti. Ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa hagupit ng sakit sa aking puson. Humihingal ako, putol-putol ang hininga, na para bang biglang naubos ang hangin sa silid na ito. Althea, ano ba naman yan? Ano na namang nangyayari sa'yo? Ang boses na iyon, ang boses ni Marco. Hindi tono ng pag-aalala ang narinig ko, kundi tono ng pagkainis. Ang mabibigat niyang mga yapak ay papalapit mula sa sala. Tiyak na naistorbo siya sa panonood ng kanyang paboritong palabas sa TV dahil sa ingay ng pagkahulog ng kawali. Masakit, mahal. Sobrang sakit. Daing ko habang hawak ang aking tiyan. Malamig na pawis na sinlaki ng butil ng mais ang nagsimulang mamasa sa aking sentido. Nanlalabo ang aking paningin. Ang mundo sa paligid ko ay tila umiikot. Nakatayo si Marco sa harapan ko, nakapamewang. Ang arte-arte mo talaga, baka sinisikmura ka lang. Kaya sa susunod, pag nagluluto ka, huwag kang tulala. Hindi, mahal. Dalhin mo ko sa ospital, parang awa mo na. Inabot ko ang laylayan ng kanyang pantalon, nagmamakaawa. Umismid si Marco. Ospital na naman? Alam mo namang petsa de peligro na. Saktong-sakto na lang ang budget natin. Kapag dinala kita roon, bibigyan ka lang ng gamot tapos pauuwiin din. Sayang lang sa pamasahe sa taxi. Ngunit nang magsuka ako ng malinaw na likido na may bahid ng dugo sa puting sahig, natahimik si Marco. Ang kanyang mukhang kanina'y simangot ay nabahiran ng kaunting pag-aalala. Hindi pag-aalalang mawalan ng asawa, alam ko iyon, kundi pag-aalala sa abalang kakaharapin niya. Ang biyahe papuntang ospital ay parang impyerno. Sa loob ng taxi na masangsangang amoy ng air freshener na lemon, nakabaluktot ako at pinipigilan ang bawat sigaw sa tuwing dumadaan kami sa humps. Si Marco, nakatabi ko, ay abala sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan ay nagrereklamo sa driver na huwag dumaan sa traffic dahil baka lumaki ang metro. Pagdating namin sa emergency room, isang magulong eksena ang sumalubong sa amin. Ang amoy ng alcohol at antiseptic ay tumusok sa aking ilong. Mabilis akong inilipat ng mga nurse sa isang stretcher. Ang mundo ay tila lumulubog at lumilitaw. Mahina akong narinig ang isang batang doktor na nakasalamin na nagbibigay ng mabilis na utos. Bumagsak ang BP, 90,060. Mahina ang pulso, ihanda ang portable ultrasound. Bilis! Sigaw ng doktor. Naramdaman ko ang malamig na gel na ipinahid sa aking tiyan at pagkatapos ay ang masakit na diin ng scanner. Pumutok, bulong ng doktor, tensyonado. Pumutok ang ovarian cyst, may malubhang internal bleeding. Puno na ng likido ang tiyan niya. Kailangan siyang operahan, sito, ngayon din, kung hindi, magsyosyok ang pasyente at mamamatay. Ang salitang, mamamatay, ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Nakakatakot, ngunit parang malayo. Humarap ang doktor sa aking asawa. Si Marco ay nakatayo malapit sa kurtina, matigas ang mukha. Inabutan siya ng nurse ng isang consent form. Sir, kailangan pong operahan agad ang misis ninyo. Malubha po ang pagdurugo niya, pakipirmahan po ito para sa consent at para sa down payment. Hindi agad kinuha ni Marco ang ballpen. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang nakasulat na estimated cost sa papel.
90,000 pesos? Tumaas ang boses ni Marco. Pumasag sa tensyon sa ER. Nababaliw na ba kayo? Sakit lang sa tiyan, presyong motor na ang operasyon? Sir, buhay po ng asawa ninyo ang nakataya rito. Pilit ipinapaliwanag ng batang doktor kahit na may pagkaapurahan sa kanyang boses. Wala na po tayong oras para magtalo. Hindi, hindi. Iwinasiwas ni Marco ang kanyang kamay. Wala akong ganyang kalaking pera. May PhilHealth naman siya, di ba? Gamitin niyo yon. Bakit kailangang magbayad ng cash? Puno po ang operating room para sa PhilHealth, sir. Emergency po ito. Kailangan nating gamitin ang private lane o i-refer siya sa ibang ospital, pero hindi na po kaya ng kondisyon niya ang biyahe. Paliwanag ng nurse, halos nagmamakaawa. Pirmahan niyo na po muna para sa garantiya. Pwede namang asikasuhin ang bayarin habang isinasagawa ang operasyon. Ang importante, mailigtas si ma'am. Tiningnan ko si Marco mula sa aking mga matang pabigat na nang pabigat. Tulong mahal, tulungan mo ako, sigaw ng puso ko, ngunit hindi makapagsalita ang aking mga labi. Tiningnan ako ni Marco ng isang saglit. Ang tingin na iyon ay malamig, napakalamig. Para bang tinitimbang niya kung mas kapaki-pakinabang bang ipaayos ang luma niyang kotse kaysa iligtas ang buhay ko. Teka muna, mariing sabi ni Marco, umatras palayo sa nurse. Huwag kayong basta-basta mag-o-opera. Bigyan niyo muna siya ng pain reliever. Itong asawa ko, medyo sakitin lang talaga to, pero kadalasan, tulog lang ang katapat, gagaling na. Huwag ninyo akong perahan dahil pribado kayong ospital. Sir, nakikinig po ba kayo sa akin? May internal bleeding ang asawa ninyo. Nawawalan na ng pasensya ang doktor. Ako ang asawa niya. Ako ang may karapatang magdesisyon. Sigaw ni Marco. Namumula ang muka. Hindi ako pipirma kung ganyang kamahal. Kapag pinilit niyo siyang operahan, ididimanda ko ang ospital na to. Tumulo ang luha ko sa matigas na una ng stretcher. Ang sakit sa aking tiyan ay gumapang na sa aking dibdib. Naninikip ito. Nagsimulang gumapang ang lamig mula sa dulo ng aking mga paa pataas. Hindi lamig ng aircon, kundi lamig ng kamatayang sumusundo. Sa mga huling sandali ng aking kamalayan, nakita kong nag-cruise ng braso si Marco, tinalikuran ng aking stretcher. Mas piniling protektahan ang laman ng kanyang bank account kaysa sa tibok ng aking puso. Hinayaan niya akong dahan-dahang mamatay dahil lang ayaw niyang mabawasan ang kanyang pera. Nagdilim ang aking paningin. Ang tunog ng heart monitor sa aking tabi ay nagsimulang magbago. Mula sa regular na beep, bumilis ito ng husto at pagkatapos ay biglang bumagal. Narinig ko ang mga yabag na papalapit kasabay ng malakas na pagbukas ng pinto. Ngunit huli na ang lahat. Nilamon na ako ng kadiliman. Ang mahabang tunog mula sa vital signs monitor ay nakakabingi, bumasag sa ingay ng emergency room. Nagtakbuhan ang mga nurse. Ang pagkasindak ay kitang-kita sa kanilang mga nagmamadaling kilos. Naririnig ko pa rin ang mga boses, kahit na ang aking kaluluwa ay tila lumulutang na, magaan na parang bulak, hiwalay sa katawan kong naghihirap sa stretcher. Cardiac arrest ang pasyente. Ihanda ang resuscitation kit. Sigaw ng batang doktor. Nanginginig ang boses. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko pa rin ang boses ni Marco. Matinis at walang pakailam. Teka, huwag ninyong basta-basta diinan ang dibdib ng asawa ko kung may dagdag bayad yan. Sinabi ko nang hindi ako pumapayag. Bumukas ng malakas ang glass door ng ER, tumama sa pader at lumikha ng malakas na kalabog na panandaliang nagpatahimik sa lahat. Isang kakaibang lamig ang pumasok sa silid, hindi galing sa aircon, kundi sa aura ng taong kararating lang. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mahabang pating coat ang humakbang papasok. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak, umaalingaw-ngaw sa vinyl na sahig ng ospital. Bawat tapak ng kanyang sapatos ay tila isang utos na hindi maaaring suwayin. Nakasuot siya ng medical mask na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Nag-iiwan ng isang pares ng matatalim na mata sa likod ng kanyang salamin. Anong nangyayari rito? Bakit may code red patient pa na nakatenga sa hallway? Ang kanyang boses ay malalim, puno ng awtoridad na kayang takutin ang sinuman. Napalingon ang batang doktor. Maputla ang kanyang mukha ngunit tila nakahinga siya ng maluwag. Doc, salamat at dumating kayo.
Pasyente po. Massive abdominal bleeding. Suspect ruptured ovarian cyst. Hypovolemic shock. Pero tumatanggi po ang pamilya sa operasyon. Hindi tiningnan ng lalaking nakaputing coat ang batang doktor. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa monitor na nagpapakita ng magulong linya ng aking puso. Pagkatapos ay bumaling kay Marco na aroganting nakatayo habang yakap ang kanyang makapal na leather na wallet. Ikaw ang asawa? Malamig na tanong ng doktor. Hindi siya sumigaw, pero ang kanyang tono ay sintalas ng scalpel. Tumingala si Marco, bahagyang natakot sa postura ng doktor na mas matangkad sa kanya, ngunit ang kanyang pagiging kuripot ay nagbigay sa kanya ng huwad na tapang. Oo, ako ang asawa, at hindi ako papayag sa operasyon kung hindi makatarungan ang presyo. Maghahanap ako ng ibang ospital na mas mura. Dalhin ang pasyente sa operating room 1. Ngayon din, utos ng doktor sa mga nurse, hindi pinapansin ang sinasabi ni Marco. Hoy, bingi ka ba? Sinabi kong hindi ako pipirma. Humakbang si Marco, sinusubukang harangan ng stretcher na itinutulak na ng mga nurse. Hinawakan niya ang bakal na harang ng kama. Pinipigilan ako sa bingit ng kamatayan. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Kumilos ang espesyalistang doktor na parang kidlat. Tinabig niya ng malakas ang kamay ni Marco, pagkatapos ay sinunggaba ng kwelyo ng aking asawa at itinulak ito hanggang sa tumama ang likod ni Marco sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Marco, biglang nawala ang tapang. Makinig kang mabuti. Gigil na sabi ng doktor, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Nag-aagaw buhay ang asawa mo dahil sa internal bleeding. Bawat segundong sinasayang mo sa pakikipagtalo sa pera ay katumbas ng isang patak ng dugo na nawawala sa kanya. Kapag namatay siya rito, ako mismo ang sisigurado na mabubulok ka sa kulungan dahil sa kapabayaan na nagresulta sa kamatayan. Nanginginig si Marco. Ang kanyang bibig ay bumubukas-sara na parang isda. Pero ang bayad. Binitawan siya ng doktor na may pandidiri, na para bang nakahawak sa basura. Inagaw niya ang clipboard na may consent form na tinanggihan ni Marco at pinunit ito sa dalawa sa harap mismo ng aking asawa. Nurse, Susan. Malakas niyang tawag habang matalim pa ring nakatingin kay Marco. Ischedule lang CT surgery sa ilalim ng pangalan ko. Ilagay ang lahat ng bayaring gamot, OR fee, at post-operative care sa personal account ko. Ako ang tatayong garantor ng pasyenteng ito. Gawin ninyo ngayon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ER bago sabay-sabay na sumagot ang mga nurse. Opo, Doc. Itinulak ng mabilis ang aking stretcher sa mahahabang pasilyo na maliwanag dahil sa mga puting ilaw. Naiwan si Marco sa likuran, nakatulala pa rin sa hallway. Sigurado ako, sa likod ng kanyang pagkagulat, may isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Nakaligtas siya sa pagbabayad ng libu-libong piso. Ligtas ang kanyang asawa at buo pa rin ang kanyang pitaka. Ang lalaking iyon ay isang tunay na demonyo. Dinala ako sa isang silid na mas malamig at amoy bakal. Ang malaking ilaw sa operasyon ay direktang nakatutok sa aking mukha. Ang aking kamalayan ay parang kandilang malapit ng maubos. Ang sakit sa aking tiyan ay umabot na sa puntong manhid na ang aking katawan. Mabilis na kumikilos ang mga medical staff sa paligid ko. Nagkakabit ng mga wire sa aking dibdib at nag-iiniksyon sa aking IV line. BP 80,50. Ready for anesthesia, sabi ng isang anesthesiologist. Lumapit ang matangkad na doktor sa tabi ng aking ulo. Mabilis ngunit tiyak niyang isinusuot ang kanyang sterile na guwantes. Yumuko siya at tinitigan ako. Ang mga matang iyon. Pakiramdam ko ay nakita ko na ang mga matang iyon dati. Mga matang malumanay ngunit may bakas ng malalim na sakit. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, bahagyang itinaas ko ang aking nanginginig na kamay, sinusubukang abutin ang kanyang braso. Salamat, Doc. Halos pabulong kong sabi. Natahimik sandali ang doktor. Sinensyasan niya ang anesthesiologist na sandaling hintayin ang pagturok ng gamot. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking noo na basa ng malamig na pawis. Ang haplos na iyon ay mainit, pamilyar, na nagpasikip sa aking dibdib,
dahil sa isang kakaibang damdamin mula sa nakaraan. Kumapit ka, Althea. Wag na wag kang susuko ngayon. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay hindi na malamig at puno ng awtoridad tulad ng kanina. Ito ay nanginginig, puno ng emosyon. Ginalaw niya ang kanyang kaliwang kamay sa likod ng kanyang ulo at kinalas ang tali ng kanyang mask. Nahulog ang berdeng tela, inilalantad ang mukha na sa loob ng 5 taon ay sinubukan kong kalimutan ngunit laging nabibigo. Ang matigas na panga na ngayon ay may kaunting balbas, ang matangos na ilong na dati kong kinukurot, at ang mga labi na ngayon ay mahigpit na nakatikom. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang sakit sa aking tiyan ay biglang napalitan ng mas matinding sakit sa aking puso. Si Adrian. Tiningnan niya ako ng tingin na mahirap ipaliwanag. Isang pinaghalong pananabik, galit, at matinding pighati. Matulog ka na. Marahan niyang sabi habang sinimulang iturok ng nurse ang anesthesia. Aayusin ko ang sinira ng asawa mo. Marami tayong dapat pag-usapan pagkatapos mong magising. Agad akong nilamon ng dilim. Ngunit bago tuluyang mawala ang aking kamalayan, isang mapait na katotohanan ang tumama sa aking isipan. Ang buhay ko ngayon ay nasa kamay ng lalaking iniwan ko para pakasalan si Marco. Ang dati kong kasintahan, na dati mahirap at hinamak ko, ay nagbalik bilang aking tagapagligtas. Ang amoy ng lavender at ang mahinang ugong ng aircon ang sumalubong sa akin nang dahan-dahan akong magkamalay. Walang masangsang na amoy ng panlinis, walang ingay ng mga stretcher, o sigawan ng mga pamilya ng pasyente tulad ng sa mga ward na napapanood ko sa teleserye. Idinilat ko ang aking mga mata, ang kisame ay mataas, kulay krema, na may minimalistang chandelier na nagbibigay ng mainit na liwanag. Sinubukan kong gumalaw, ngunit isang matinding sakit sa aking puson ang pumigil sa akin. Ang hiwa mula sa operasyon ay naninigas at mahapde, isang paalala na ako ay buhay pa. Mabuti naman at gising na ang prinsesa. Ang sarkastikong boses na iyon ay sumira sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan akong lumingon sa malambot na sofa sa sulok. Nandoon si Marco, nakataas ang mga paa sa glass table. Abala siya sa pagpindot sa screen ng kanyang cellphone na nakatagilid. Naglalaro ng mobile game. Mahal, paos ang aking boses. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo, hindi gumalaw si Marco, ni hindi niya ibinaba ang kanyang cellphone. Alam mo ba kung anong oras na? 12 oras ka ng tulog. Nangangalay na ko kakahintay sa'yo rito. Gusto ko nang umuwi, pero baka sabihin ng mga supladang nurse na iresponsable akong asawa. Naluha ako. Ang unang mga salitang narinig ko mula sa aking asawa matapos kong makaligtas sa kamatayan ay hindi salamat sa Diyos at ligtas ka na o patawarin mo ako, kundi isang reklamo tungkol sa kanyang pangangalay. Tubig. Pakiusap ko. Bumuntong hininga si Marco at sa wakas ay tumayo. Pabalang siyang nagsali ng tubig mula sa pitsel sa isang baso, kaya't may natapon. Inilapit niya ang straw sa aking bibig nang walang anumang paglalambing. Uminom ka ng marami. Sayang kung hindi mo iinumin. Mukhang mamahaling mineral water to, ang sosyal na mga gamit sa kwartong to. Bulong ni Marco habang inililibot ang tingin sa maluwag na VVIP room. May malaking flat screen TV, 2-door refrigerator, at leather na sofa. Mahal, nasaan tayo? Anong klaseng kwarto to? Nag-aalala kong tanong. Ang alaala ng pagtanggi ni Marco na magbayad ay bumalik. Aba, malay ko. Noong tinulak ka papasok sa operating room ng baliw na doktor na yon, sinabihan lang akong maghintay dito. Nagsimulang maglakad-lakad si Marco. Balisa. Teka, umamin ka nga sa akin. May tinatago ka bang pera? Ano? Nanlaki ang mga mata ko. Kumirot ang sakit sa aking tiyan dahil sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magkunwari, sigaw ni Marco. Dinuduro ako. Yung doktor na nag-opera sa'yo, si Adrian. Siya ang gumastos ng lahat. Sinabi niya sa billing na lahat ng bayarin. Sa account niya i-charge. Sa tingin mo, may matinong doktor na magbabayad ng libo-libo para sa isang hindi niya kaano-anong pasyente kung walang kapalit? Nagbebenta ka ba ng katawan nang hindi ko alam? Ang akusasyon ay napakasama na sumikip ang aking dibdib. Kalalabas ko lang sa bingit ng kamatayan
at inaakusahan niya ako ng pangangalo niya dahil lang may ibang taong mas naging makatao kaysa sa kanya. Ngunit ang pangalang iyon ay nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Adrian, hindi pala iyon panaginip. Bago pa ako makapagtanggol, kumatok ng 2 beses sa pinto at bumukas ito. Isang matangkad na figura ang pumasok. Ang kanyang malinis na puting coat ay kabaligtaran ng gusot na damit ni Marco. Sa kanyang dibdib ay may nameplate, Dr. Adrian Prawira, SPOG, Gynecologic Oncology Consultant. Sa likod niya ay may 2 nurse at isang batang doktor. Biglang nagbago ang aura ng silid. Hindi tiningnan ni Adrian si Marco. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa akin, lumambot sandali bago bumalik sa pagiging profesional. Magandang umaga, Mrs. Altia. Kumusta ang pakiramdam ninyo matapos ang operasyon? Formal niyang tanong. Masakit, Dok. Mahina akong sagot, umiiwas sa kanyang matalim na tingin. Tumango si Adrian at tiningnan ang aking IV drip. Ang kanyang maiinit na daliri ay sandaling dumampi sa aking pulso. Napakaikli, ngunit sapat na para magpadala ng kuryente sa aking buong katawan. Normal lang yan. Medyo mahaba ang tahi dahil malubha ang pagdurugo mo. Kung nahuli kami ng 10 minuto pa, wala ka na sana rito ngayon. Idiniin ni Adrian ang huling pangungusap habang matalim na sumusulyap kay Marco. Si Marco, na kanina'y tahimik, ay naglakas loob na magsalita. Doc, may itatanong ako. Putol ni Marco. Bakit nasa VVIP room ang asawa ko? Ang hiningi ko, PhilHealth Ward o kahit klase lang. Sino ang sasagot kung lumobo ang bill? Hindi ako magbabayad niyan. Humarap si Adrian kay Marco. Huwag po kayong mag-alala sa bayarin. Walang ngiting sabi ni Adrian. Nabayaran ko na ang deposit at para sa mga susunod na gastos. May programa ang ospital para sa mga pasyenteng kapuspalad o pinabayaan ng kanilang pamilya. Namula ang mukha ni Marco. Ang mga salitang kapuspalad at pinabayaan ay sampal sa kanyang ego. May kaya ako, nagtatrabaho ako, depensa ni Marco. Praktikal lang ako, itong asawa ko, madalas, nag-iinarte lang yan. Tumigas ang panga ni Adrian. Nakita ko ang ugat sa kanyang leeg na naninikip. Ang isang 10 centimeter na ovarian cyst na pumutok at nagpakalat ng kalahating litrong dugo sa tiyan ay hindi pag-iinarte, Mr. Marco. Mababa, ngunit nakakatakot ang boses ni Adrian. Bilang asawa, nabigo kang protektahan ang buhay niya. Kaya ang payo ko, mag-enjoy ka na lang sa mga libreng pasilidad na ito. Umupo ka lang dyan at huwag mong stress ang asawa mo. Dahil kung bumuka ang tahi niya dahil sa emosyonal na stress, sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin. Natigilan si Marco, naubusan ng salita. Muli akong tiningnan ni Adrian. Magpahinga ka, Althea. Madalas akong dadaan para tingnan ka. Madalas na madalas. Pagkaalis ng mga doktor, sumabog si Marco. Sinipa niya ang sofa. Buwisit. Ang yabang ng doktor na yon. Ngunit pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata, mapanlin lang. Teka, isang doktor na tulad niya, nagtapos sa ibang bansa, espesyalista, handang magbayad ng operasyon mo at magbigay ng libreng mamahaling kwarto? Imposible kung dahil lang sa awa. Hinawakan ni Marco ang aking baba. Umamin ka, saan mo siya nakilala? O baka naman isa siya sa mga lalaking pinatulan mo bago tayo ikasal? Tumigil ang tibok ng puso ko. Kung malalaman niyang si Adrian ang dati kong kasintahan na siniraan niya para lang iwan ko, magiging impyerno ang buhay ko. Ngunit bago ako makasagot, may nakita si Marco sa ibabaw ng bedside table, ang cellphone ni Adrian. Tila naiwan niya ito. Umailaw ang screen dahil sa isang bagong mensahe at mabilis itong dinampot ni Marco bago ko pa mapigilan. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang mabasa ang notification sa lock screen. Tiningnan niya ako na may ngising, nakakakilabot. Wow, Aruna. Tama pala ang hinala ko. Ang liit nga naman ng mundo. Maliwanag na umilaw ang screen ng cellphone. Ipinapakita ang isang text message. Hindi na kailangang i-unlock ni Marco ang telepono para basahin ito. Mula kay Nanay, mensahe. Yan, na-transfer ko na ang pera. Siguraduhin mong makukuha ni Althea ang pinakamahusay na pangangalaga. Huwag mong ulitin ang pagkakamali mo.
5 taon na ang nakalipas. Iligtas mo siya. Binasa ni Marco ang mensahe, ng malakas, mabagal, at may diin. Isang ngiting nakakatakot ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ipinakita niya ang telepono sa aking mukha. Yan, Adrian. Tumawa si Marco. At nanay, kaya kilala ka rin pala ng nanay ng mayamang doktor na to. Wow, Althea. Hindi ka lang pala isang kawawang pasyente, nanginig ang aking katawan. Ang alaala na pilit kong ibinaon ay biglang bumalik. 5 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng malakas na ulan. Nakatayo ako sa harap ng isang pampublikong ospital kung saan si Adrian ay isang pagod na medical resident pa lamang. Hinarap niya ako na may pagod na ngiti. Sorry, na-late ako. May emergency patient kanina. Sabi niya, sinusubukang hawakan ang kamay ko. Pero tinabig ko ito. Ang isip ko ay nalason na ni Marco. Si Marco, ang senior ko sa opisina, na mukhang matatag at laging nariyan kapag abala si Adrian sa kanyang pag-aaral. Putulin na natin to yan, malamig kong sabi noon. Bakit? Anong ginawa ko? Nagulat si Adrian. Kailangan ko ng kasiguruhan, isang lalaking handa na, hindi yung umaasa pa sa magulang ang malupit na kasinungalingang itinuro sa akin ni Marco. Magpapakasal na kami ni Marco sa susunod na buwan. Nang araw na iyon, nakita kong namatay ang kislap sa mga mata ni Adrian. Hoy! Nakatulala ka na naman! Sigaw ni Marco. Ibinabalik ako sa kasalukuyan. Ibinato niya ang cellphone ni Adrian sa sofa at lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit, kundi puno ng pananabik. Kaya pala, ang dating kasintahan mo, isa ng matagumpay na doktor. Lumang pag-ibig na hindi pa tapos. Mahal, parang awa mo na. Huwag kang gumawa ng gulo. Pakiusap ko. Gulo? Umismit si Marco. Alam mo ba na bawal sa Code of Ethics ng mga doktor ang magkaroon ng romantikong relasyon sa kanilang pasyente, lalo na kung gagastusan nila ito? Pwede itong ituring na sexual gratification o abuse of authority. Anong gagawin mo? Tanong ko, nanginginig. Bago pa siya makasagot, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Adrian, medyo hinihingal. Paumanhin, naiwan ko ang cellphone ko. Sabi niya, sinusubukang maging normal. Ngumiti si Marco nang malapad. Kinuha niyang cellphone at ibinigay kay Adrian. Heto Doc, may mensahe nga pala galing kay nanay. Sabi, iligtas daw si Althea, huwag ulitin ang pagkakamali sa nakaraan. Sabi ni Marco, puno ng panunuya. Natigilan si Adrian. Ang sikreto ay nabunyag na. Salamat, matigas na sabi ni Adrian. Dr. Adrian. Tawag ni Marco, bago pa man makaalis si Adrian. Salamat sa VVIP na pasilidad. Sana magtuloy-tuloy ang espesyal na serbisyong ito hanggang sa tuluyang gumaling ang asawa ko. Kasi kung bigla itong ititigil, baka magkaroon ako ng maraming libreng oras para magkwento sa ethics committee ng ospital o sa social media tungkol sa isang doktor na ginagamot ang kanyang dating kasintahan gamit ang pera ng kumpanya. Isang malinaw na banta. Hindi nagseselo si Marco. Ginagamit niya ang aming nakaraan para mangikil kay Adrian. Dahan-dahang humarap si Adrian. Ang kanyang aura ay nakakakilabot. Gawin mo ang gusto mo, Mr. Marco. Pero tandaan mo, may pera ako, may kapangyarihan ako, at mayroon akong pinakamahusay na mga abogado. Samantalang ikaw, malaki lang ang bunganga mo, pero duwag ka naman. Lumabas si Adrian at isinara ng malakas ang pinto. Tumawa si Marco at umupo sa sofa. Huwag kang umiyak, mahal. Nakahanap tayo ng minahan ng ginto. Mula ngayon, kailangan mong maging mabait sa doktor na yan. Para lalo siyang makonsensya at mas marami tayong perang makukuha sa kanya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakaligtas ako sa kamatayan sa operating table para lang mahulog sa mas malalang bitag ng isang demonyo. At ngayon, isinasama ko si Adrian sa impyernong ito. 3 araw pa lang matapos ang operasyon, nang ang aking tahi ay sariwa pa, pinilit ako ni Marco na pumirma sa waiver para makauwi na. Naaalala ko ang galit sa mga mata ni Adrian sa administration office. Halos suntukin niya si Marco. Hindi pa siya stable, Marco. Paano kung magka-impeksyon siya sa bahay? Sigaw ni Adrian. Ngumiti lang si Marco habang mahigpit akong inaakbayan. Dinidiinan ng aking sugat.
Relax ka lang, Dok. Asawa niya ako. Mas alam ko kung ano ang makakabuti sa kanya kaysa sa isang tagalabas. Saka, hindi ako komportable na ang asawa ko ay inaalagaan ng dati niyang nobyo. Baka maging tsismis pa. Pagdating sa bahay, ang una niyang ginawa ay agawin ang calling card na palihim na ibinigay sa akin ni Adrian at pinunit ito. Mula ngayon, ang cellphone mo, ako ang hahawak. Ang aming maliit na apartment ay parang binagyo. 3 araw akong wala ngunit hindi man lang naglinis si Marco. Ang mga maruruming pinggan ay nagpatong-patong na sa lababo. Amoy panis. Home sweet home, sabi ni Marco. Itinapon ng sapatos kahit saan at humiga sa sofa para manood ng TV. Nakatayo ako sa may pinto, hawak ang aking tiyan. Mahal, magpapahinga muna ako sa kwarto. Teka, sabi niya, ang dumi ng kusina. Linisin mo muna yan, maghugas ka ng pinggan, tapos pwede ka nang matulog. Pero mahal, kalalabas ko lang sa operasyon. Masakit kahit yumuko lang. Huwag kang maarte, sigaw niya. Yung iba nga, pagkatapos magkaisarian, naglalaban na agad kinabukasan. Ikaw, tinanggalan lang ng cyst. Tandaan mo, walang katulong dito. Walang nagawa, sinimulan kong maghugas ng pinggan. Bawat galaw ay isang pagpapahirap. Kailangan kong kagatin ang aking labi para hindi mapasigaw. Pagkatapos ng 1 oras, pakiramdam ko ay babagsak na ako. Pumunta ako sa aming kwarto para kumuha ng pain reliever. Nakita kong nakabukas ang aparador ni Marco. Nagkalat ang kanyang mga damit sa sahig. Nang damputin ko ang isa niyang pantalon, may nahulog na resibo mula sa bulsa nito. Isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng alahas. Ang petsa, ang araw na inoperahan ako. Ang oras, 7:30 p.m. Ang binili, isang 5 gramong white gold bracelet. Ang kabuang halaga, 817,500. Ang paraan ng pagbabayad. Platinum debit card. Nanigas ako. Ang oras sa resibo ay ang mismong oras na nag-aagaw buhay ako sa operating table. Habang hinihiwa ni Adrian ang aking tiyan, si Marco ay nasa isang jewelry store at platinum debit card. Palagi niyang sinasabi sa akin na iisa lang ang kanyang savings account at laging kapos ang laman nito. Para kanino ang bracelet na ito? Althea, ang tagal mo naman dyan. Ipagtimpla mo ko ng kape. Kinuyom ko ang resibo. Ang sakit sa aking tiyan ay nawala, napalitan ng nag-aapoy na galit sa aking dibdib. Ang asawa ko ay hindi mahirap. Hindi lang siya kuripot. Siya ay isang sinungaling na may itinatagong ibang buhay. Sa unang pagkakataon, tumigil ako sa pag-iyak. Tiningnan ko ang aking maputlang mukha sa salamin at sumumpa. Gusto mo ng kape? Mahal, ititimpla kita ng pinakapait na kapeng matitikman mo sa buong buhay mo. 2 araw matapos kong makita ang resibo, lumala ang aking kondisyon. Ang aking tahi ay nagiinit at kumikirot. Nilalagnat ako at nanginginig. Pero wala si Marco. Maaga siyang umalis, nagdahilang may overtime. Nang tanghaling iyon, may kumatok ng malakas sa pinto. Si Adrian. Althea! Gulat niyang sabi nang makita ang aking kalagayan. Agad niya akong inalalayan. Ang taas ng lagnat mo. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Kinuha ni Marco ang cellphone ko. Mahina akong sagot. Naubos na ang gamot ko. Yan, masakit. Sinuri ni Adrian ang aking tahi. Tumigas ang kanyang panga nang makita itong namumula, namamaga at may naninilaw na likido. Impeksyon to, ang walang hiya talagang si Marco. Gigil niyang sabi. Huwag kang tumawag ng ambulansya. Pigil ko sa kanya. Magagalit si Marco. Mag-iingay na naman siya tungkol sa bayarin. Wala akong pakialam sa bayarin. Hindi yon, putol ko. Ibinigay ko sa kanyang resibo. May pera siya yan. Bumili siya ng alahas habang nag-aagaw buhay ako. Nagbayad siya gamit ang platinum debit card. Tiningnan ito ni Adrian. Althea, para magkaroon ka ng card na ito, kailangan mong magkaroon ng at least 5 milyong piso sa bangko. 5 milyon? Napahinto ang aking paghinga. Tumingin si Adrian sa paligid. Kung priority client siya, may mga papeles siya ng bangko rito. Saan niya itinatago ang mga dokumento niya? Itinuro ko ang isang lumang metal na cabinet na laging nakalak.
Sa ibabaw nito, sa ilalim ng mga lumang dyaryo, may isang makapal na brown envelope na may logo ng bangko. Kinuha ito ni Adrian. Sa loob, naroon ang kanyang mga bank statement. Nagbago ang mukha ni Adrian habang binabasa ito. Diyos ko, bulong niya. Basahin mo. Utos ko. Ang huling balanse niya. 52 milyong piso. Nanginginig ang boses ni Adrian. At tingnan mo ang mga transaction. Buwan ng transfer kay Isabel Garcia. Ay 150,000. Bayad sa isang furniture shop. 500,000. Down payment para sa bahay sa Valle Verde Heights, 10 million. Sainton, Jude's Maternity Hospital. VIP birthing package. Ay 350,000. Gumuho ang mundo ko. Birthing package. Isabel Garcia. May isa pang papel sa likod. Isang kopya ng kontrata sa pagbili ng bahay. Ang nakapangalan, Marco Reyes. Para sa kanyang asawang si Isabel Garcia. Hindi lang may pera si Marco, mayroon siyang ibang pamilya. Itinayo niya ng palasyo ang ibang babae at ang kanilang anak habang hinahayaan niyang mamatay ang kanyang unang asawa sa isang masikip na apartment para makatipid sa operasyon. Ang perang dapat sana ay nagligtas sa buhay ko ay ipinambili niya ng muebles para sa kanyang bagong panganak na kabit. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa sakit. Hindi na ako dapat mamatay. Kailangan kong mabuhay para wasakin ang demonyong ito. Yan, malamig kong sabi. Biglang may humintong sasakyan sa labas, ang kotse ni Marco. Umupo ka yan. Itago mo ang mga papel na yan, utos ko. Kuhanan mo ng litrato ang sugat ko ngayon din. Maglalaro tayo ng malinis. Gusto kong mawasak siya ng husto. Hindi lang makulong, kundi maging pulubi at iwanan din ng babaeng yon. Bumukas ang pinto, pumasok si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Adrian na nakaluhod at tinitingnan ng aking tahi. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Marco. Ang galing! Habang nagtatrabaho ang asawa, ang misis naman ay nakikipag-date sa ex niya. Tumayo si Adrian, malamig at profesional. May grade 2 post-op infection ang asawa mo, Mr. Marco. Kung nahuli ako ng 24 oras, baka kumalat na ang sepsis sa dugo niya. Gusto mo bang pulutin ng pulis ang bangkay ng asawa mo bukas? Namutla si Marco. Bakit ka pumunta rito? Pwede naman sa health center. Gusto mo lang maningil ng mahal na home service fee, no? Ako na ang nagsalita, nagpapanggap na mahina. Mahal. Huwag kang magalit. Mabait si Dr. Adrian. Libre itong serbisyo niya. Sabi niya, bahagi raw ito ng warranty ng operasyon dahil nakokonsensya siyang nagka-impeksyon ako. Libre lahat, mahal. Pati gamot. Ang salitang libre ay parang mahika. Ngumiti si Marco. Warranty pala. Sige, Doc. Responsibilidad mo yan. Dahil libre naman, alagaan mo siya hanggang gumaling. Nang makaalis si Adrian, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang puso ko ay nag-aalab na. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Marco, kinuha ko ang kanyang cellphone. Ang password ay letrang I. Isabel. Sa gallery, puno ito ng mga litrato ng isang sanggol, ng isang magandang babae, at ng isang modernong bahay sa isang marangyang subdivision. May screenshot din ng kanilang pag-uusap. Marco. Konting tiis lang, mahal. Mahirap patayin ang damong iyon. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong ginastos ni isang kusing sa operasyon niya. Buo pa rin ang pera natin para sa renovation ng swimming pool. Walang kirot, tanging lamig na lang ang naramdaman ko. Kinabukasan, maagang umalis si Marco. Nagpaalam na may bigla ang business trip sa Cebu, ang klasikong dahilan para makitulog sa ibang bahay. Nang makaalis siya, agad kong tinawagan si Adrian. Umalis na siya. Papunta na siya sa bahay ng babae niya. Okay, magpapadala ko ng tao para sundan siya. Ano ang kailangan mo? Sabi mo, may kilala kang magaling na abogado sa conjugal properties. Ihanda mo na siya. Magsasampa ako ng annulment. Pero bago yon, gusto kong ubusin ang lahat ng yaman niya. Gusto kong maranasan niya ang tunay na kahirapan. Anong kailangan kong gawin? May paghanga sa boses ni Adrian. Sunduin mo ko, 1 oras mula ngayon. Pupunta tayo sa bangko. Makalipas ang 1 oras,
Isang itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng bahay. Dinala ako ni Adrian sa opisina ng kanyang abogado. Para manalo tayo, kailangan natin ng pisikal na ebidensya. Ang mga titulo ng bahay, rehistro ng sasakyan, at iba pang katibayan ng pagmamay-ari. Sabi ng abogado, nakatago lahat sa isang nakalak na cabinet sa bahay. Sagot ko. Kung gayon, kailangan nating makuha ang mga iyon bago niya matanggap ang demanda, sabi ng abogado. Dahil kapag nalaman niyang kinasuhan mo siya, itatago niya agad ang lahat ng ari-arian niya. Bumalik kami sa bahay. Alam ko kung saan itinatago ni Marco ang duplicate na susi, sa loob ng isang luma at maalikabok na tropeo sa pinakamataas na estante. Binuksan ko ang cabinet. Naroon ang lahat. Ang titulo ng bahay sa Valle Verde Heights, ang rehistro ng isang bagong SUV, at ang pinakamasakit sa lahat, isang marriage certificate sa pagitan ni Marco Reyes at Isabel Garcia. May petsang 2 taon na ang nakalipas. 2 taon na niya akong niloloko. Kinuha namin ang lahat ng orihinal na dokumento. Pagkatapos, dinala ako ni Adrian sa address na nasa titulo. Isang magandang bahay sa isang exclusive na subdivision. Mula sa loob ng kotse, nakita namin si Marco na lumabas. Mukha siyang masaya. Karga-karga ang isang sanggol, habang katabi niya si Isabel. May dumating na delivery truck. Nagbaba ng mga upuan at tolda. Isang tauhan ang naglalatag ng isang tarpaulin sa gate, ang nakasulat, "Welcome to the christening and housewarming party of Marco, Isabel's first son. Sunday, 10 a.m. Sa linggo. Bukas makalawa." Isang nakakakilabot na plano ang nabuo sa aking isipan. Yan, lumingon ako kay Adrian. Isang malamig na ngiti sa aking mga labi. "Ibalik mo ako. Pupunta tayo sa isang butik." "Para saan?" "Para bumili ng isusuot ko sa digmaan," sagot ko. Nag-imbita ang asawa ko ng maraming tao. Bilang kanyang unang asawa, bastos naman kung hindi ako pupunta para magbigay ng sorpresa, di ba? Linggo ng umaga. Ang bahay sa Valle Verde Heights ay puno ng mga bisita. Ang amoy ng lechon at kaldereta ay nangingibabaw. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Marco, hawak ang mikropono. Sa tabi niya, si Isabel. Karga ang kanilang anak. "Salamat po sa inyong pagdalo," sabi ni Marco. "Ang bahay na ito ay bunga ng aking pagsisikap para sa aking pinakamamahal na mag-ina. Para sa akin, pamilya ang lahat." Napakagandang kasinungalingan, Marco. Ang boses ko, kahit hindi malakas, ay nagpatahimik sa lahat. Naglakad ako papasok, kasama si Adrian sa aking tabi. Hindi na ako nakasuot ng luma at maruming damit. Nakasuot ako ng isang eleganteng pulang bestida. Nabitawan ni Marco ang mikropono. Ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. Althea, anong ginagawa mo rito?" "Hoy, babaeng malas, bakit ka nandito?" Sigaw ng biyenan ko. "Sino tong probinsya ng to, mahal?" tanong ni Isabel. Ngumiti ako. Ipakikilala ko ang sarili ko, sabi ko sa mga bisita. Ako si Althea Reyes, ang legal na asawa ni Marco Reyes sa loob ng 3 taon. Ang asawang iniwan niyang nag-aagaw buhay sa ER 5 araw na ang nakalipas dahil wala raw siyang yen 90,000 para sa operasyon ko. "Sinungaling!" sigaw ni Marco. Sinusubukang sunggaban ang braso ko, ngunit pinigilan siya ni Adrian. "Sinungaling?" Inilabas ko ang aming marriage certificate. "Ano to? Listahan ng utang?" Ibinato ko ang mga litrato ng kanilang pag-uusap at mga bank transfer sa kanyang mukha. Ipinakita ko ang kopya ng kanyang bank statement na may 52 milyong balanse. Nagsimulang magbulungan at magalit ang mga bisita. "Ano to, Marco? Sabi mo patay na siya." Umiiyak na sabi ni Isabel. Tumingin siya sa akin. "Para malaman mo, itong bahay, para sa amin to. Wala kang karapatan dito." Tumawa ako. Inilabas ko ang orihinal na titulo ng bahay. "Ito ba ang tinutukoy mo?" Namutla si Marco na parang abo. "Ang bahay na ito, ang sasakyan na iyan, at lahat ng ari-ari ang binili sa loob ng 3 taon ng aming kasal ay conjugal property. At dahil pineki mo ang iyong marital status, nang bilhin mo ang mga ito. Sa mata ng batas, pinunit ko ang isang photocopy ng titulo. Kayong dalawa ay mga squatter lang sa isang ari-ari ang malapit ng kumpiskahin ng korte."
Althea, tama na. Umungol si Marco na parang nasugat ang hayop. Nawala siya sa sarili. Dumampot siya ng kutsilyo sa mesa at sumugod sa akin. Papatayin kita. Hindi ako gumalaw. Ngunit bago pa niya ako maabot, isang malakas na sipa mula kay Adrian ang tumama sa kanyang sikmura. Tumalsik si Marco, bumagsak sa mesa, at natapunan ng mainit na kaldereta ang kanyang mga binti. Aray! Ang init! Sigaw ni Marco, gumugulong sa sahig. Naging magulo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Tinawagan na pala sila ni Adrian kanina pa. Habang pinupusasa ng mga pulis ang naghihirap na si Marco, biglang nanlabo ang aking paningin. Ang sakit sa aking tiyan ay bumalik ng mas matindi. Ang huli kong nakita, bago ako magdilim, ay ang nag-aalalang mukha ni Adrian at si Marco na hinihila ng mga pulis. Tinitingnan ako nang may sukdulang galit. 3 buwan ang lumipas. Sa isang tahimik na cafe, nakaupo ako sa tapat ni Adrian. Sa ibabaw ng mesa ay isang papel. Isang declaration of nullity of marriage. Tapos na. Ayos ka na ba? Tanong ni Adrian. Higit pa sa ayos yan, ngumiti ako. Para akong unang beses na nakahinga pagkatapos ng ilang taong pagkalunod. Si Marco ay nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Ang paso sa kanyang binti ay nagkaroon ng malubhang impeksyon. Ngayon ay pilay na siya habang buhay. Si Isabel, nang malaman niyang nakumpiska ang lahat ng ari-arian, ay iniwan siya at umuwi sa kanilang probinsya kasama ang kanilang anak. Maging ang aking biyenan ay nagtitinda na ngayon ng kwek-kwek para mabuhay. Ang aking bahagi mula sa conjugal property ay sapat na para makabili ako ng maliit na bahay at magsimula ng sarili kong maliit na catering business. Iniabot ni Adrian ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Althea, 5 taon na ang nakalipas. Nawala ka sa akin dahil masyado akong naging abala sa aking karera. At masyado kang natakot sa kawalan ng kasiguruhan. Pareho tayong nagkamali. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Ang lalaking nagligtas sa aking buhay. Hindi na ako ang mahirap na medical resident. At hindi ka na rin ang babaeng walang muwang. Nasa panibagong simula tayo. Hindi kita hinihilingang pakasalan ako bukas o sa makalawa. Alam kong sariwa pa ang iyong trauma. Ngumiti siya. Pero hayaan mo akong mag-apply ulit para sa trabahong iyon. Ang trabahong maging kasama mo. Ang taong pipirma sa consent form mo kapag nagkasakit ka. Ang taong bibili ng gamot mo nang hindi nagrereklamo. At ang taong sisigurado na hinding-hindi ka na muling iiyak mag-isa sa kusina. Naluha ako, ngunit hindi dahil sa lungkot. Dahan-dahan, ipinatong ko ang aking kamay sa palad ni Adrian. Ang init na dumaloy ay nagtaboy sa huling bakas ng lamig ng nakaraan. Tanggap ka na, halos pabulong kong sabi. Pero may lifetime probation ha, Doc? Tumawa si Adrian, isang masayang tawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Deal. Lifetime. Sa labas, palubog na ang araw. Ang kwento ng asawang pinabayaang mamatay ay nagtapos na. Isang bagong kabanata ang nagbukas, ang kwento ng isang babaeng iniligtas ng kanyang nakaraang pag-ibig. At ngayon ay handa nang iligtas ang sarili niyang puso. Ako si Althea. At sa wakas, nakauwi na ako. Hindi sa isang marangyang bahay o sa isang masikip na apartment, kundi sa lugar kung saan ako nararapat. Sa tabi ng lalaking alam na ang aking buhay ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. At dyan po nagtatapos ang ating makabagbag damdaming kwento. Maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa paglalakbay ni Althea mula sa sakit patungo sa tagumpay. Habang isinusulat ko ang mga huling salitang ito, hindi ko maiwasang isipin. Kayo na nakikinig. Nasaan kaya kayo ngayon? Ano kaya ang inyong ginagawa? Siguro'y nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho o marahil ay nag-aalaga ng pamilya o baka naman ay nag-iisa sa inyong silid at naghahanap ng makakasama sa pamamagitan ng mga kwento. Ano ang tumatak sa inyong puso't isipan matapos marinig ang lahat? Naramdaman niyo rin ba ang panggigigil kay Marco? Ang awa at paghanga sa katatagan ni Althea? Mayroon ba kayong sariling kwento ng pagbango na nais ibahagi? Huwag po kayong mahiyang iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong basahin ang bawat isa.
Kung napukaw ng kuwentong ito ang inyong damdamin, sana po ay suportahan ninyo ang ating channel. Ang isang simpleng like at subscribe mula sa inyo ay malaking tulong na upang makapaghatid pa kami ng mas marami pang kuwentong puno ng aral at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Mag-iingat po kayong lahat.